So guys, ngayon gagawa ulit tayo ng content. So yung content natin ngayon is, kung naaalala ninyo yung Seiko mod natin na watch na ginawa natin ng photo shoot, this time naman is gagawa natin siya ng video shoot. Tatry natin na mapalapit like yung sa commercial talaga mismo ng Rolex. And ayun, so dito na tayo sa first set natin. Yung first set natin is same siya ng doon sa photo shoot, pero in-incorporate natin sa slider and also sa rotating table para meron tayong something like yan, yung umiikot. And yun, so ito yung setup natin. Ito yung FX30 natin with the top rig slider. Yan, minount natin siya sa small rig. Kung kita yan, kasi ito yung monitor natin. In-attach natin yung mga clamps para may extra support, kasi mapapansin niyo yung legs niya is slant para mag-straight yung slider. And ito yung yan, ito yung watch. Yan yung watch. Tapos yung ilaw natin is yung FS300B. Yan. And ayan, so setup natin muna ito, and then kontrolin natin via phone. Okay, so dito naman tayo sa next scene natin. Is ang ginawa ko is kumuha tayo ng shot, ng detailed shots ng gamit yung string. So yung string is mag-act as rope na ginagamit sa yate, di ba? For their sails. And ito yung shot. Wait lang, kita niyo ba? Yan. Yan. So ito yung scene, ito yung actual. Okay, so ang mangyayari is hihilahin ko lang yung string, and yun yung papagapangan natin dito sa shot natin. So let's go. Okay. So yun lang naman yung shot na yun, para for detailed shots lang naman, and move na tayo sa next. Okay, so guys, dito na tayo sa third set natin. Is mag-zoom in lang siya. So bala ko is padaanin siya, or slider natin, padaanin natin siya sa mga sand and stones. And ayun, di ko pa sure kung lalagay ko ulit yung string, pero titignan muna natin. Gusto ko clear and also medyo moody dark yung scene. So 2 lighting setup yung ginamit natin. Itong Godox SL60W na ang ginamit natin is only the reflector para magkaroon siya ng tawag dito. Yan. Na magkaroon siya ng harsh lighting dito na magmimimic siya ng sun. And yung key light natin is same as always, FS300B. Yan. Itong FS300B, ang gagawin natin dito is gagawin natin ng movement na ganyan. Okay? So, slow reveal, tapos pagtutok is mag-scene siya ng ganyan. So, ito yung look. Yan. Yan siya. So, pag endpoint niya dyan is, kita. Yan, di ba dark? Yan, iliwanag siya ng ganyan. So, mag-shine siya doon. So, kita niyo yung langaw, di ba? And, ayun. So, let's go.
Okay, so let's try. Pa. Last one. Okay. So, clear na tayo sa scene ng paganon and yung paganon, yung umiikot. Ang next scene natin is yung more on product na mismo. So, inulit natin yung scene pero meron tayong tali. 3. Okay. I guess, nakuha na agad natin first take. Pero, let's see. Isa pang take. Okay. Isa pa. Okay. Top-down shot. So, ang scene natin is magaganto lang ako. Yan. Okay. And that's it. Try natin ng may key light. 1. Naman. I'm happy naman sa shot natin. So, ang kulang na lang is more on detailed shots. So, tapos na tayo sa scene natin with the rocks and yung sand. Happy naman na ako, pero siguro mag-nitpick na lang tayo kung alin doon yung mga papasok na scene or shot, pero all in all masaya naman ako dun sa shot. Next scene natin is yung isolation naman ng subject or yung relo. So ang gagawin natin is yung relo lang and gamit natin yung lazy Susan, yung kumiikot natin na thing. Ligpitin na lang muna natin itong mga kalat na to kasi hindi naman na natin siya kailangan or hindi na natin sila kailangan. So sa next scene na tayo, pasensya na, medyo pawis na ako kasi ang init talaga dahil sa ilaw din. And yun, next scene na tayo is macro shot ng dial for detailed shots. Ito yung shot niya. Kita niyo ba? Wait lang. So yan. Detail shot siya. So paano nga ba natin nakuha or nakapag-shot or makakapag-shot tayo ng macro? So ginamitan natin ng adapter ito. Yan. Yan yung tinatawag na adapter from Meiki na brand. Yan, Meiki na brand is ano siya, lens adapter siya or tinatawag na macro adapter. So ang ginagawa niya is yung lens is kino-convert niya into macro. So nagdadagdag siya ng extra length doon or extra reach doon sa lens. Back sa likod ng lens papunta sa sensor. So medyo complicated yon na things, pero yun siya, ganoon siya. So mura lang naman siya, pwede siya ma-check sa Shopee or Lazada. Ginagamit ko siya more likely sa sa mga macro shot like this one. And also ginamit ko siya sa photo shoot nito kung bakit sobrang detailed kahit na zoom. So ang shot natin dito is pinapagapan ko yung focus niya. Wait lang. So, from the bezel, yan, kita niyo yung focus sa 30. Yan,
30, di ba? Papagapangin natin sa likod sa Yachtmaster. So, yun lang. Pardon sa may dust. Hindi ko talaga siya matanggal, pero time to time, tinatanggal ko naman siya, inaano ko siya. Pinupunasan ko siya time to time. Yun nga lang is maalikabok talaga. Kasi nakabukas na yung electric fan. So, let's go. Hirap niya talaga tanggalin, guys. Nakakasar na siya. Fairness. In fairness. So, next na tayo is yung top down naman siya. Gagamit tayo ng isa pang tripod. Yung scene na yun is yung umiikot. Sasabay yung ikot. Iyanan natin yung pag-ikot din ng relo. So, macro shot din yun. Let's go. So guys, yung scene naman natin is, yun nga, nasa round table na siya. A rotating table. So, yan yung shot. Ito. Para lang merong dynamic movement. Pero yun nga lang kasi sumuuga. Sana makakuha natin sa post. Yan. And, ayun. Yun yung scene. And i-retouch natin siya konti. Punas-punas. So yun guys, dito na tayo sa final scene. Yung ginawa natin dito is ito. Yan. So kung bakit natin siya ginanyan is para nang sa ganun yun yung magiging shot natin for revealing. So gagapang yung focus or gagapang yung lens towards dun sa bracelet and papunta dun sa bezel. And yun, minask na lang natin siya para mamask yung background or yung pinaglagyan natin ng which is ito, yung pabango. Yan. And ayun, ginawa natin black yung background. And kung bakit ito yung pinakahuli natin ginawa, na which is yun yung parang medyo madali na gawin. Dahil ang ginawa ko sa structure ng workflow is yung complex muna, yung mahirap na part, yun yung sinimulan ko para nang sa ganun medyo magaan na lang yung magiging workload natin pababa hanggang matapos. So, yun. Ito na. Sana nagustuhan niyo yung video. And yun guys, sana nagustuhan niyo yung ginawa nating video for today's vlog and sana may natutunan ka rin. Don't forget to like, comment ka na rin kung meron kang suggestions and tanong. Yan, try natin sagutin. And yun, kung meron kang kilala na business owner na gusto magpagawa ng mga video like this, tag mo na lang sila and see you on the next one. Bye-bye!